take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of people. Amen, I say to you, they have received the rewards. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to others to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What the Father has sees that is hidden, He will repay you. What is the relationship with the Gospel compared to the first reading? When the first reading was only a discussion between Elijah and Elisha, they noticed that when Elijah struck the water was parted and they walked through it. The same, and it was the time of Elisha, he struck the water and the water parted and he walked through it. Another significant scene in the first reading is that Elijah was brought to heaven with the chariots of fire. By the way, if you go to Jordan, near Al-Magtas, the baptismal site, there is a pillar up to now is standing there, reminding that this is the very place where it happened. So it is not just a story. It is something that really happened. It was witnessed by people. And the late John Paul II even presided a Eucharist in that place during his visit in Jordan. So hindi lang ito kwento. Ito ay talagang nangyari. Ano pa? Ngayon, nangyari. Anong kaugnayan nito sa Ebanghelyo? Well, people perhaps would say, ay, nakita ko yan. Ay, nasaksihan ko yan. Pero ano ang hindi mo nasaksihan? I think that is more important. Ano ang hindi mo nasaksihan? Nasaksihan mo, nakita mo yung paghihiwalay ng tubig, nakita mo pag-alis ni Elijah, nakita mo ang pagbibigay sa kanya ng kanyang kapa. Pero ano hindi mo nakita? Hindi mo nakita ang hirap na dinanas ni Elijah. You have not seen
the perseverance, the persecutions, the many attempts on his life, his prayer life, his relationship with God. The hidden things that you failed to witness. My dear friends, in this time of social media, you are easily attracted with what you see. Kanina, may nagluluto. Kinuna na picture, nagluluto. Ano po? Tapos, alam ko kung saan sila nagluluto. Sabi ko, kawawa naman yung kwartong yan. Ano po? May ulam. Sabi, o nga, Father. Pero nung kumain na sila, nagpadala sila ng picture. Ibang background. Saan yan? Sa kwarto, Father. Ba't ibang background? AI. Ako po ninyo? Sa madilit sabi, ang daming bagay na pwedeng baguhin dahil sa AI. Kaya nga sabi ng ating Santo Papa, si Pope Leo, don't trust AI. Don't trust AI. What you see might not be true because things are easily altered. Nowadays, you can see dogs singing, cats singing. Later on, you might see a dog presiding the Eucharist. Ano po? Why? And people love those things. Bakit? Oy, kakaiba. What I'm trying to say, don't easily be attracted and judge on what your eyes can see. Ano ibig ko sabihin? Madali lang sabihin, ay, nagalit si ate. Pero hindi mo alam kung bakit siya nagalit. Hindi po ba? Napakadali magsabi, ay, sumigaw. Pero hindi mo alam kung bakit. What is hidden? What is hidden? My dear friends, my brothers and sisters, if you look at a tree, you only see the trunk and the leaves. You don't see what is hidden. And what is hidden? The roots. That makes the tree stand. That makes the tree stand. What is the failure of Titanic? He thought the iceberg was just small. So they strike it. Nakalimutan niya, what is hidden is much bigger. A concrete, yan lang nakikita mo, pero hindi mo nakikita what is hidden. It is important to ask what is hidden. Kaya pag ngumiti ang kausap mo, huwag ka agad maniniwala. Magtanong ka, ano kaya ang dahilan? Di po ba, anak? What is hidden? What is hidden? The Father repays what is hidden. Now, you easily entertain the thought that if you do good that is hidden, the Father will repay you. Tama po ba? Nakalimutan mo. Ano rin yung hindi mo pinakita na masama, babayaran ka rin. You will be compensated. If you do good, and what is hidden, you will be repaid. But if you do bad, and what is hidden, you will be compensated. Go beyond what is seen. Go beyond. Di po ba, no? We are easily impressed by what our eyes can see. But there's so much more important.
So much ang nakikita lang natin yung tagumpay ng tao. Hindi natin nakikita yung hirap. Kadalasan, di po ba na? Nakikita lang natin yung pagluha. Hindi natin nakikita yung pinagdaanan. Kaya nga, huwag ka naguhusga. Huwag ka naguhusga. Mga minamahal na mga kapatid, mas marami tayong hindi nakikita. Mas marami tayong hindi nakikita. At mas nakakatakot yung hindi mo nakikita. Di po ba, ano? Ha? Kaya ako natatawa. Kasi sa seminaryo, minsan kumakahol yung aso na hindi nila nakikita kung sino kinakahulan. Di po ba, no? So natatakot sila. Sino kaya kinakahulan yan? Di po ba, no? Ha? Mas nakakatakot yung kumakahol na hindi mo nakikita yung kinakahulan. Di po ba, no? Ngayon, pag ikaw ay masama ang pakiramdam, na nagpatingin ka sa doktor at walang nakita, mas nakakatakot yun. Yun ang tandaan mo. Mas nakakatakot yung hindi nakikita. At yun ang nakikita ng Diyos. We will be judged by what is hidden. Amen. Again, my brothers and sisters, sa inyo po yun. Ano po? Suklian kayo ng Diyos. Do not forget this. That 75% of what you see, of what you see, 75% of it is hidden. What you see in a person, 75% of it is hidden. So don't judge. Don't judge. Ano po? Maraming bagay na hindi tayo nakikita. Maraming bagay na hindi tayo nalalaman. Tanging Diyos lamang. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, ay kapestahan ng inanalaging saklolo. Ang malungkot na kwento ay ang aming ama ay protestante. Kaya, hindi namin pinag-uusapan ang anuman tungkol sa mahal na birhen. Nakilala ko lang ang inanalaging saklolo at ang nobina patungkol sa kanya ay nang dumating si Father John Maguire, ang kanilang kapatid na pari sa Lucena, at ako'y inanyayahan na maging kaanib ng Kilusang Ilaw, 1977. Doon ko lang po nalaman ang tungkol sa inanalaging saklolo. Ano po? Nung nag-college na, nag-aaral ako sa Maynila, panahon ng kahirapan ng pag-aaral kung saan ang aming ama ay naloko, nadaya sa negosyo at dumaan kami sa kahirapan na kung saan habang nag-aaral kaming magkapatid, isa lang ang aming sapatos. Siyang nagsusuot sa umaga, ako sa hapon. Hindi kami pwedeng sabay na pumapasok. Ano po? Kaya pagkatapos ng klase niya sa umaga, dali-dali siya, at ako alas 12 nakaupo na, nakamedyas na, inaantay ko hindi siya kundi yung sapatos. Ano po? Yung mga panahon na yon na gusto niyong sumuko, ang pinaghugutan ko ng lakas ay minsan nagpupunta ako sa baklaran ng hating gabi. Nakaupo lang ako. Nakaupo lang at nakatingin sa imahin ng inanalaging saklolo. Wala akong masabi, hindi ako nagrereklamo, at alam niya
ang aking saloobin. Hindi ako nagtatanong hanggang kailan. Nakatapos ako ng college. Ako po ay naging licensed mechanical engineer. Nagtrabaho ako ng 10 taon bago ako pumasok sa seminaryo. Anong una ko natutunan? Magandang matutunan ito. Hindi nyo ikayayaman ang pagnunubina sa inanalagay sa klolo. So huwag kayong aasa na yayaman kayo, hindi kayo payayamanin. Ano po? Sapagkat ang paalala ng inanalaging sa klolo ay sasamahan kita. Ang mahalaga, mayroon kang kasama. Hindi lang yung may kasama ka kung kailan ka masaya, yung mayroon kang kasama na kung saan iniwan ka ng lahat. At yun ang unang-una. Hindi ibinigay sa akin ng mahal na biri ng sapatos. Ang ibinigay niya, ang kanyang gabay. Ang kanyang paalala. Ang kanyang mga yapus, sa panahon ng pangungulila, sa panahon ng mga pagtatanong. Ikalawa, hindi niya pinapagaan ang buhay. Ang tunay na ina, bagamat ang hangarin, ay ang kanyang mga anak ay maging marangya, pero ang ina ng laging saklolo ay hindi niya hinahangad na ikaw ay maging marangya ang buhay. Hindi ibig sabihin ng marangya ay maging magaan. Alam po ninyo, kaya maraming kabataan ngayon ang mahina ang kalooban ay dahil pinalalaki sila sa isang marangyang pamumuhay. Nagkukwentuhan kami kanina ng mga nag-aayos ng altar. Kasi sabi niya, Father, ang tangkad mo. Lumaki po ako sa Star Margarine. Ano po? Ang panahon namin ni Star Margarine, ano po? Pag ikaw ay mayaman-yaman, may Star Margarine ka. Ano po? Pag mayaman ka, ang meron ka, peanut butter. Si Lilis, di po ba? Ano? Kilala nyo yan. Ano po? Star Margarine. Nilalagyan mo ng konting asukal para sumarap-sarap. Di po ba? Ano? Kaya tumangkad ako. Ano po? Sasabihin nyo, kayo na may nag-Star Margarine, hindi kayo tumangkad. Hindi nyo kinain ng takip. Ano po yan? Dapat kinain yung takip. Ano po? Kasi, dahil konti lang, dinidilaan mo yung takip. Di po ba? No? Dinanas namin yun. Lumaki kami sa hirap. At dahil dyan, naging matatag kami. At ang mga bata ngayon, ang malungkot na kwento ay ano? Meron na lahat na ulam, nagre-reklamo pa. Di po ba, ano? Ha? May tusino na. Ha? May longganisa na. May itlog na. Wala lang hotdog. Ano sabi? Wala tayong ulam. Di ba? Masyado niyong pinalaki sa karangyaan. Mga magulang, pag namatay kayo, kawawa yung mga yan. Ano po? Marami sa mga anak kayo, hindi man lang marunong magsaing. Di po ba? Ni hindi marunong magbukas ng dilata. Puro Jollibee, puro McDonald's. Kasi hindi marunong magluto. Sabi ko, turuan mo ang anak mo. Tinuruan magluto. Rice cooker na nga eh. Oh, pagdating ng tanghalian, wala silang pagkain. Walang kanin. Sabi ko, anong nangyari? Sabi, pambihira, Father. Tinuruan ko na. Huhugasan mo. Susukatin mo. Di ba ganun? Di ba ba? No? Wala nang hinihipan. Oh, ano nangyari? Wala kaming kanin. Bakit? Hindi inon ang rice cooker. May tawag doon, di ba ba, no? Kasi masyado niyong pinapagaan ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid,
Ano sabi sa Ebanghelyo? Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming manalangin. Alam po ninyo, ang pananalangin ay wala sa ganda ng pananalita. Kaya nga sa simula ng Ebanghelyo, wala sa dami ng pananalita. Ang panalangin ay tungkol sa relasyon. Dahil pag maayos ang relasyon, kahit walang inikan, nagkakaintindihan. Hindi po ba, anak? Kahit walang inikan, yung mga nag-iibigan, haba lang ng uso, alam na. Di ba? Totoo? Tinginan lang nagkakaintindihan. Pero pag nag-away, sigawan. Di po ba, no? Yung mga mag-asawang hindi na nagmamahalan, nagsisigawan na. Hindi pa rin nagkakaintindihan. Bakit? Wala sa salita ang relasyon. Ang panalangin ay nagsisimula sa relasyon. Na naintindihan mo kung sino ka at naintindihan mo kung kanino ka tumatawag. Nung na-stroke ako, classmate ko si Father Chody, na-stroke. Nauna lang ako. Anong na-stroke ako, yung mother butler ng dating parokya, nalaman niya dahil sinabi sa kanya ng kanyang anak, "Nanay, si Father Dave na-stroke." Naku, umiyak ang matanda. Paralyzed na. Umiiyak. Sabi niya, "Mga anak, tayo'y magtipon-tipon, tayo'y magkapit kamay, ipagdasal natin si Father Dave." Ay, ako'y touch na touch no kinukwento yun. At sabi ng kanyang anak, at sabi ba naman ng nanay, sabi niya, "Sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord, in this." Gumaling naman ako, gumaling. Ano ibig ko sabihin? Wala sa salita. Di po ba, anak? Hindi kailangan ng mahal na birin ang pambobola. Hindi kailangan ng Diyos ang pambobola. Ang kailangan ng Diyos ay tunay na kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, walang imposible sa mga taong nananalig. Aanuhin mo ang yaman kung walang kapayapaan. Aanuhin mo ang sarap ng ulam kung galing naman sa nakaw. Di po ba, anak? Nag-post ako. Masarap nga ang iyong kinakain. Kinakain ng pamilya mo, galing naman sa nakaw. Malusog ang katawan mo, pero nabubulok na ang kaluluwa mo. Bakit? Sapagkat ang buhay ay tungkol sa isang maayos na relasyon sa Diyos. Bakit hindi ka humingi bago ka magreklamo? Ang palagi ko pong sinasabi, natutunan ko po ito. Ano po? Mabuti pang humingi ka nang hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Hello? Naintindihan niya? Mabuti pang humingi ka at hindi ka nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Ang paanyaya ng mahal na birin ay humingi ka. Huwag yung reklamo ka ng reklamo. Humingi ka ba? Alam ni Lord yun, humingi ka. Di ba? Kaya nga, yung bulag ng nilapitan, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Bakit kailangan tanungin ng Diyos? Bulag naman yun. Di ba? Gusto ko pong makakita. Sapagkat hindi lahat ng bulag ngayon gustong makakita. Pag tinanong mo ang ibang bulag, anong gusto mong gawin ko sa gusto kong manalo sa loto? Hindi makakita, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, sa unang araw ng nobinaryong ito, huwag niyo itong kakalimutan. Meron kang isang ina na nakikinig para idulog ang iyong panalangin sa Ama.
Hindi kailangan magandang pananalita. Ang kailangan lamang ay magandang kalooban. Ikalawa, mabuting humingi kahit hindi nabigyan, kaysa hindi nakatanggap kasi hindi naman humingi. Ano po? Humingi ka. Mga minamahal na mga kapatid, ikatlo, hindi naman tayo nagmamadali, di po ba, anak? Ano ibig ko sabihin? Wala namang gustong mamatay ng maaga. Di po ba, anak? Ha? Habang tayo nabubuhay, sana tinatanong ninyo, ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kung inyo pong titingnan ang Ama namin, pagkatapos sambahin ang ngalan mo, ang kasunod nun ay sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sakal mo lang sasabihin, bigyan mo kami ng aming kakanin. Ano po ibig ko sabihin? Bago kayo kumain, itanong nyo muna, nagawa nyo ba ang kalooban ng Diyos? Hello? Bago kayo kumain, tinatanong nyo po muna dapat, nagawa nyo ba ang kalooban ng Diyos? Sapagkat hindi kayo papasok sa pinto ng langit nang dahil sa inyong kinakain. Papasok kayo sa pinto ng langit dahil ginawa nyo ang kalooban ng Diyos. Ano po sabi ni San Pablo? Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Kaya ang unang araw ng nobinaryong ito, inaatasan tayo paano manalangin. Sapagkat ang panalangin ay uri ng pamumuhay. Hari nawa, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yung puro hingi. Di po ba? Ano? Hindi lang yung puro hingi. Sapagkat may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal, kailangang magtrabaho. Di po ba? Maraming kabataan, ang daming tinapos, wala pa ring trabaho. Bakit? Ayaw mag-apply. Ayaw mag-apply. Di ba ano? At yung nag-a-apply, gusto malaki kagad ang sahod. Di ba? Hindi pa nagtatrabaho, sahod na kagad ang iniisip. Di po ba? Kaya sabi ng kanyang nanay, sabi ng kanyang anak sa kanya, Nay! Nanaginip ako. Ano pa naginip mo, anak? May trabaho na daw ako. Sabi ng nanay, anak, matulog ka uli. Bakit, nanay? Baka sumahod ka na. Ano? Mahirap yung nabubuhay ka lang sa panaginip, di ba ba, anak? Mahirap yung nabubuhay ka lang sa panaginip. Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot humingi. Sapagkat alam ng Diyos ang tunay na kalooban ng mga anak ni Maria. Inuulit ko, huwag niyong kakalimutan ito. Hindi bali ng humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi nakatanggap dahil hindi. Amen. Maraming salamat po. Ano po? Yung iba dahil excited, hindi na sabing amen. Sabi ko, katawan ni Kristo, Hi, Father. Magsitayo po tayo. Pahintulutan yung kayo'y aking ipagdasal. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Naway ingatan ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan.
Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos na kagalingan. Gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba, dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kayo, ang inyong pamilya, ay pagharian nawa ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Naway maging kalugod-lugod sa Diyos ang inyong mga panalangin. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not 2 sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was doing my calendar and somebody noticed that I'm already doing some schedules regarding Advent Recollection next year. At tiningnan niya, oh, meron ka misyong Pilipino, October 2027. And later on, sabi niya, wow, magkakamino ka. Camino de Compostela. Ano po? On April. Ang tanong niya kagad sa akin, kaya mo ba yan? Ano po? Why? Because if you want to do the Camino, the minimum walk is 100 kilometers. You have to walk for 100 kilometers. But sometimes it is more than 100 kilometers. Deep in my heart, sabi ko, ang cardinal nga, 73. Na kaya yung Camino. Ano po? Ako pa. Ang sagot ay, wala naman siya, hindi naman siya na-stroke. Ano po? No? Alam nyo, sadyang may mga taong basag trip. Alam nyo yun? Ano po? Basag trip. Yung mga pangarap mo, talagang lahat na lang kinokontra. Ano pa? So, if you decide what other people will say, you might end up nowhere. If you will decide based on what people are saying to you, you might end up nowhere. Second, you have to accept that fear is true. Fear is true. Totoo. Totoo ang pagkatakot. But do not allow your fear to make you paralyzed and prevent you from becoming. Bakit ayaw mo mag-apply? Baka hindi ako matanggap. Bakit ayaw mo kumuha ng board? Baka hindi ako makapasa. Bakit hindi ka manligaw? Baka mabasted. Lahat na lang. Ano po? Ang mas malala, ikaw mismo ang walang tiwala sa sarili mo. At malungkot na kwento, na tumanda ka at binabalikan mo ang buhay mo, sasabihin mo, sayang di ako nag-try. Sayang hindi ako nag-try. Sadyang totoo ang pagkatakot. Pero,
Mas malaking problema na ikaw mismo ang nagtakot sa sarili mo. Di po ba, no? Ikaw mismo ang dahilan, kaya hindi ka umunlad. Kasi takot na takot kang mabigo. Ano ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw dahil natatakot tayo? Marami sa atin bumibili ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin kailangan dahil natatakot lang tayo kung ano sasabihin ng ibang tao. Ano sasabihin ng ibang tao? Di ba? Kasi may mga kapitbahay talaga kayo na talagang nilikha silang ganyan. Ano po? Usisero. Di po ba? Chismoso, chismosa. Pag mayroon kang bagong bag, malalaman ang kapitbahay mo. May magkukwento talaga. Di po ba, no? Doon sa unang parokya ko, mayroon dong gaya-gaya. Bumili ng kapitbahay ng TV, bumili rin siya. Bumili ng rep, bumili rin siya. Bumili siya ng palagay ng rep, wala siyang mabili. Wala na siyang pera eh. Ano pa? Gaya-gaya. Gaya-gaya. Aanuhin mo ang bag ng walang laman. Di po ba, ano? At sorry sa mga babae, ako na may nagtataka. Ang dami niyong bag. Di po ba? Ang dami niyong bag. Ha? May wallet na, may bag pa. Di ba, ano? Sabi nga ng mga PT, alam mo, Father, yung mga babae, tabingi ang balikat sa sobrang bigat ng bag. Bakit? Kasi gusto mong dalhin ang lahat ng bagay na iniisip mong pwedeng gamitin. Diba, no? Bilhin mo yan, baka magagamit mo. Dalhin mo yan, baka magagamit mo. Pero hindi mo naman nagamit. Diba? Hindi mo naman kailangan. Ha? Kaya yung balikat mo, tagilid. Kasi kahit magpunta ka sa mall, dala mo ang plancha, baka magagamit, di ba ba? Ha? Dala mo ang lababo, baka magagamit. Sa totoo lang, suriin mo ang laman ng iyong bag. Ang laman ba niyan, kailangan mo talaga? O nagpapabigat lang dahil sinasabi mo, baka kakailanganin ko. Naintindihan po ninyo? Father's Day, mananabi ako. Ha? Kuya, suriin mo ang wallet mo. Tingnan mo. Ha? Yung bang kapal niyan, perang laman o resibo lang? Ano pa? Karamihan ng laman ng wallet ng lalaki, resibo lang. Hindi mo alam kung i-reimburse. Itapon mo na yan kung hindi mo naman talaga i-reimburse. Sandabukal na ID na hindi naman kailangan gamitin. Di ba ba, ha? Mrs., tulungan mo si Mister. Ha? Tingnan mo, ninipis ang wallet niyan. Di ba? Hindi kailangan. Bili ng bagong cellphone. The need for wanting. May bago kang cellphone, pero ikaw, di ka naman nagbago. Di ba ba, ano? Hindi naman nagbago ang kausap mo. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. What are the things that we accumulate that we thought it is important? It is important. Sabi ko kanina sa misa, yung mga kabataan ngayon, ang laman lang ng isip ay YOLO. YOLO. Alam niyo ba yun, mga nanay? YOLO? Yoyo yun, yoyo. Hindi YOLO. Ano po? Ang YOLO ay, you only live once. Kaya ano? You only live once, so I eat. You only live once, so I spend. You only live once, hindi ka nag-iipon. Kaya, dumating ang panahon na walang-wala ka. Kasi iniisip mo, you only live once. That's a lie. That's a lie. The truth is, you will only die once. You will only die once, and you live every day.
you live every day. Make the most of your day. Be the person you ought to be. Stop entertaining people. Hindi mo na alam kung ano ka, kung sino ka. Dahil pag may nagsabing, bagay sa'yo maiksing buhok, pagkupit ka naman. 2 oras ka sa parlor. Ano po? Paglabas mo, gumastos ka ng 2,000. Pero tatanungin ka pa rin ng asawa mo, saan ka galing? Nagpagupit ako. Nagpagupit ka? Parang wala namang nabawas, di ba ba? Ano? Meron. 2,000 na nabawas. Di ba? Di ba? Kasi, naniniwala ka sa sabi-sabi. Di ba ba? Ano? Bagay sa'yo yan. Bagay sa'yo yan. Ano ba talaga ang bagay sa'yo? Di po ba? Advertising is to create the need that is not really true. That is not really true. You ask yourselves, 3 lang ang dapat mong katakutan. Unang-una, walang nalilihim na hindi mabubunyag. So stop pretending. Stop pretending. Stop trying to be who you are not. Ako po ninyo. Kaya kayo pagod na pagod. Punong-puno kayo ng pagkukunwari. Di ba ano? Stop pretending. Be true. Tigilan nyo yung kasi selfie. Na hinahaba nyo pang nguso nyo. Alam nyo, wala namang maganda doon. Pangpato lang yun. Nung minsan kumakain ako, solo lang yung babae. Wala siyang ginawa kundi mag-selfie. Sino kaya ka-selfie nito, di ba? Ano? Hindi ka nilikha ng Diyos na mahaba ang nguso. So, wag mong pilitin, di ba? Ano? Stop trying what you are not. At the end, everything will be revealed. Everything. Mahirap yung postura ka ngayon. Nang mamatay ka, alam nila ang laki ng utang mo. Diba? Ang laki pala ng utang mo. Mahirap. Ikalawa, eventually, we all die. And do not be afraid of death. Because life doesn't end in death. It simply changes from mortal to immortal. Kaya pag tinatanong ko kayo, in what way do you want to die? Ang sagot yung lahat, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba na? Para wala nang hirap. Di ba? Kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya sa mga misa may namamatay na. Natutulog eh. Ano po? Oo. Tulog ka ng tulog. Di po ba ano? Gusto mong mamatay habang natutulog. O di kinuha ka ni Lord habang natutulog. O. Paggising mo, nasa impyerno ka. O. Di wala din. Di po ba ano? Do not forget this. Life doesn't end in death. So when you make an investment, don't just invest on your life here on earth. Invest on your immortality. Huwag niyong ikakatakot ito. Pero itong katotohanan. Na ano? When you reach the age of 60, you will have more goodbyes than hellos. When you reach the age of 60, you will have more goodbyes than hellos. What do I mean? When you're 60, it is the time that your parents will pass away. Siyempre, mas matanda sila sa inyo. Di po ba, no? Sometimes,
It is the death of your older siblings, a death of friends. When you are 60, don't be complacent. Huwag ka na magpag-away. Huwag ka na magpagtalo. Maiksi na lang. According to the study, the recent study, that the lifespan of a Filipino, hello, this is according to the study, the lifespan of every Filipino is only 71. 71. Ako 64 na. Malapit na ako. Maiksi na lang, di po ba, no? Nakaisang stroke na ako. So, hindi ako among the strong. Pero tinitingnan ko yung mga mukha nyo, tabi-tabi ha. Mas malapit kayo. Oo, di ba? Mas malapit na kayo. Ha? Anong feeling nyo? Mas malakas kayo? Excuse me. Di ba? It's time to unclutter your closet. It is the time to unclutter your closet and begin to realize what are the things you really need. Yung hindi nyo kailangan, ipamigay nyo na. Yung hindi nyo kailangan, ipamigay nyo na. Ano po? Sabi nga ng isang manunulat, kung iyang mga binili mo, ngayon na hindi mo kailangan, hindi mo yan binili, sana pera yan. Di ba? Bumili ka ng sapatos, hindi mo naman pala kailangan, sana cash yan. Di ba? So titingnan mo, ilan ang sapatos mo? Ay, ang dami. Kung hindi mo yan binili, mayaman ka sana ngayon. Di po ba, no? Ilan ang bag mo? Kung hindi mo yan binili, mayaman ka sana. Di po ba, no? Ang dami mga bagay na binibili na hindi naman kailangan. Ngayon sasabihin mo, wala akong pera. Natural, nandyan lahat. Ano po? Feeling mo? Ano yan? Ipapasubasta nyo? Ha? My dear friends, unclutter your life. Stephen Covey have said, begin with the end in mind. But the new speaker have said, there's a new term, sabi niya, prioritize later. Prioritize later. You prioritize what will happen later, not now. Not now. You prioritize what will happen to you 10 years from now, 20 years from now. Di ba? Stop trying to impress people. Nagmisa ako sa isang opisina, paglabas ko, lahat, yung malapit sa pinto, naninigarilyo, mababae, malalaki, at may hawak na tasa o baso ng Starbucks. Ano po? Wala nang laman, ayaw bitawan. Para masabing, nagkape. Nakuha po ninyo? Pa-impress. Pa-impress. Ano suggestion ko? Bumili kayo ng tasa ng Starbucks. Bumili kayo. Pagkatapos yung gamitin, hugasan ninyo. Malay ba nila kung ang laman niya na ay kape puro? Hindi po ba? No? Kasi nagpapapicture ka lang naman. Stop trying to impress people. Eventually, all of us will die. In a sad story, you have accumulated things that is nothing in the future. And third, this is very important. And what is that? We are all sinners. We are all in need of God's mercy. But the gospel said, you are more important than sparrows. You are more important than sparrows.
Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka magkakaproblema. Yan ang first reading and second reading. Hindi sinabi ng Diyos na wala kang makakaaway. Yan ang sinasabi ng first and second reading. Hindi sinasabi ng Diyos na wala kang kagalit. Yan ang sinasabi ng first and second reading. My dear friends, but whatever thought, problems, inconvenience you have, do not forget that you are loved by God. I have shared this many times. There was a time I'm having depression. I don't want to eat. I don't want to get out of my bed. I don't want to talk to people. But what made me survive the depression is the reality that I say every time I open my door, hindi ko alam, Panginoon, kung anong nangyayari. Pero alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Whatever happened, whatever is happening in your life, God loves you. So whatever is your problem, confess the truth. Sana alam mong mahal ka ng Diyos at sana'y alam mong mahal mo ang Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, maiksi lang ang buhay. Pero sa iba, mas maiksi na lang. Di ba ba? Kaya ayusin ninyo. Ano pa? Stop trying to become what others want you to be. Be who you are. Be who you are. Amen. We will be praying for fathers. I would like to ask you to remain where you are so that your family can put their hands over your shoulder or your hands and may ask your wife, your spouse, your children to put their hands over you. And the rest, please pray for your father. Our help is in the name of the Lord. Let us pray. God, our eternal Father, creator of heaven and earth, when you had given us your Son, Jesus, to be our Redeemer, you choose to entrust him to the care of Saint Joseph to be his earthly father. We ask you to bless all fathers and grandfathers who are gathered here today. Bless them with your strength, with your spirit. May they love their wives with faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance and work. And may they also exemplar in Christian virtues. If they are sick, please heal them, O Lord. Whatever struggle they have, please guide them, grant them wisdom, provide for them, give them the strength which comes from the gospel, so that they may be witnesses of Christ to others. We also remember the fathers who are working in other countries away from their families in order to provide for their daily needs. Lord, keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. You may now kiss your father. Yan. Mga anak, kung kayo ay sumasahod na, pakainin ng tatay ngayong gabi. Ano pa? Said to his disciples, stop judging, that you may not be judged. For as you judge, you will be judged. And the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye,
but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, let me remove that splinter from your eye, while the wooden beam is in your eye? You hypocrites, remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. We are reminded to stop judging that we might not be judged. Mother Teresa of Calcutta have said this, if you are too quick to judge, you have no time to love. But you can point out to your brother or sister what is wrong without being prejudiced or being biased. Minsan, ayaw na nating sabihin kung ano katotohanan dahil natatakot tayo baka kung ano ang sasabihin nila or baka magalit. Hindi na natin masabi sa ating kapwa na may muta ka. Di po ba, anak? Kaya mo ba sabihin doon sa katabi mo, may muta ka? Di ba, anak? Hindi na natin masabi. Bakit? Natatakot tayo, baka magalit, di po ba, no? Sabi ko, madali lang naman yan. Kaysa naman hayaan mo siyang naglalakad na nakikita ng maraming tao, hindi naman yan paghuhusga, hindi po ba, no? Ay sabi, paano po ba sasabihin, Father, na may muta siya? Ganito lang yun. Sabihin mo, may muta ako? Wala po. Buti ka pa, meron. O, di ba? Di ba? May mga bagay na pwede mong sabihin na hindi masakit. Stop being judgmental. Judgmental means you look at things according to your world. You look at things according to your world. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Mabilis ang paghusga kapag hindi natin naintindihan. Higit sa lahat, dahil gusto natin palaging tayo ay maayos, maganda, mabuti, ano nangyayari? Nagiging hipokrito tayo. Nagiging hipokrito. We become hypocrite, trying to pretend that we are always right, always correct, always true. Name it. My dear friends, I always say this, wala naman talagang perpekto. Di po ba? Kung ang perpekto ngayon, kung hindi pangalan, apelyido na lang. Wala talagang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Ang ating patron, alam natin ang kanilang mga pagkukulang, kahinaan. Alam natin. At mula sa kanilang kahinaan, sa kanilang pagkakamali, tinanggap nila ito at bumangon sila at ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Ginawa nila kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong kanyang kahapon. At kung hindi natin babaguhin ang ating pag-uugali, ang ating mga kahapon ay siyang magiging ating bukas. Sabi nga ni San Agustin, all saints have their past. So all sinners
have their future. Hindi tayo nakukulong sa ating kahapon. Hindi nakulong si San Pedro sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagtanggi na hindi ko yan kilala. Si San Pablo, hindi siya nakulong sa kanyang mga kasalanan na pinapatay niya ang ibang taong naniniwala sa Diyos. Tinanggap nila ang kaparusahan. Sabi nga si Pedro, habang nabubuhay ay araw-araw na lumuluha na ayon sa isang manunulat, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kanal ng luha. Nagkaroon ng kanal ang kanyang mukha kasi hindi tumitigil ang pagpatak na kanyang luha. Dala ng kanyang pagsisisi. Pero, binago niya ang kanyang buhay. At alam natin, namatay siya, ipinako siya ng baliktad, kasi siya mismo nagsabing, hindi ako karapat-dapat na ipako tulad ng aking Diyos. Pagbabago. Pero alam po ninyo, kung inyo pong napagtuunan ng pansin ang unang pagbasa, ito ay mayroong mas malaking kasalanan. And what is the sin in the first reading that most of us have taken for granted? That is the sin of ingratitude. Why ingratitude? In spite of the things that God has done to His people, redeeming them from the land of slavery, and where they are at this point, they have chosen other gods aside from the true God who saved them, and started to do evil. Ingratitude is not just doing what is wrong, it created pain to the people who invested their love to you. Ang kawalan ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko po, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Hindi mo nakakalimutan. Gratitude is not just remembering what people have done for you. It is the memory of the heart. And I always say this also, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. And you have to accept we are miserable because we failed to be grateful. Kaya tayo miserable, isa lang ang dahilan, kulang tayo sa pasasalamat. Ang meron lang tayo ay magreklamo. Ang malungkot na kwento ngayon, ang mga bata, pag binigyan mo, hindi na nagsasabi ng thank you. Pag binigyan mo ang ibang bata, ang sagot sa'yo, ito lang. Ito lang. And how would you feel that you are giving yourself and yet people are ungrateful? And what is the challenge? What is the challenge? Number one, don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Madalas ko rin po itong sinasabi. When people are good to you, be good to them.
But when people are bad to you, be good to them because it is who you are. If you repay evil with evil, it makes us all evil. Be good, even though you will not be appreciated, because it is who you are. Second, let it be your life is striving to do good. Because appreciation that are not freely given is nothing. Ano man ang pasasalamat na ikaw ang nagsabi, magpasalamat ka naman, ay wala nang halaga. Kasi hindi na yan galing sa puso. Allow people to be grateful from their heart. Kung hindi, well, thank you pa rin. Thank you pa rin. Ang mahal na Birhen ay palaging nagkakalob ng sarili, meron man itong papuri o wala. Meron man itong pasasalamat o wala. Sapagkat ang katotohanan ng ating pananampalataya ay ano? Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay mabuti. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay masama. Hindi nadadagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos kung tayo nagdadasal, at hindi nababawasan ang kaluwalhatian ng Diyos kung hindi tayo nagdadasal. Walang pangangailangan ng Diyos para sa atin. Tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Kaya nga, ito ang mas mahalaga. Sino ang higit na pinagpapala? Ang sagot ay ang mga taong marunong magpasalamat. Ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya nga po ang pagdiriwang natin ng mga nobinaryo ng Santa Misa ay hindi lamang paghingi, kundi pagtanaw ng utang na loob. Sana po ang atin po mga panalangin ay nakaugat sa pasasalamat bago ang paghingi. Sabi ko nga, may mga tao na talagang mapagbigay. Sabi niya, oh, bakit mo binibigyan yan? Ang tamad-tamad. Hindi naman kumikilos. Ano sagot? Nakakaawa eh. Nakakaawa. Pagkatapos na ilang buwan, oh, binibigyan mo pa rin. Hindi naman nagbabago. Nakakaawa eh. Di ba ba, na? Pagkatapos ng isang taon, oh, ba't di ka na nagbibigay? Nakakainis na. Di ba? May hangganan minsan ang kagandahang loob. Pero ang Diyos ay hindi. Sabi nga, ang pagpatak ng ulan ay para sa mabuti at makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya ang ating mga nobinaryo, hari nawa, ay pagtanaw ng utang na loob at hindi lamang merong hinihingi. Amen. Going back to what I've said, number 1, don't judge. Because if you are too quick to judge, you have no time to love. Second, if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are.